Alam niyo mga kababayan, kaya gano'n na lang ang, pagtatanggol nitong si Tuta Soto tsaka si Pinky kay BBM sa administrasyong ito. Kasi talagang pinondohan talaga sila noong nakaraang eleksyon 'no, ang laki ng ipinondo sa kanila. Imagine ninyo ha, bilyon, bilyon at buti nga ngayon itong, Makabayan Black ay nag-iingay ngayon 'no, yung si Tinio, si Congressman Tinio ay talagang inaano ngayon 'tong ano na ito 'no, kasi 'di ba tinapos na nga tuluyan na ibinasura yung impeachment laban kay BBM kaya sila umalma sila ngayon. Bukod sa ano, sa kina, Attorney Harold Hospicio, Attorney, Topacio 'no, itong Makabayan Black, talagang umaalma din talaga sa ano, sa nangyari ang pagbasura diyan sa impeachment na yan, sabi nga ni VP Sara talaga namang impeachable, may mga impeachable offense na nagawa itong presidente natin. Pero dahil nga sa kaalyado nila halos karamihan diyan sa Congress kaya wala talagang mangyayari impeachment laban kay BBM. So ano ho ba ang posibleng o maaring gawin para talaga tuluyan ng mawala itong ating ano sa panunungkulan. Sabi nga nila dapat daw patalsikin na raw talaga 'yan, kasi sobrang lala na ho ng problema ng bansa natin 'no, lalong naghihirap tayong mga mahihirap 'no. Tapos etong kanyang, ano 'no, si Castro ay puro naman pagtatanggol at pinapalabas na puro fake news, paninira lang yung ginagawa kay BBM samantalang ang presidente daw ay talagang nagtatrabaho ng maayos. Wala naman tayong makitang trabaho niya, 'di ba? May nakikita ba kayong trabaho nitong presidente natin? Anyway guys, eto meron tayong video na papanoorin 'no, itong naging panayam kay ano, kay Congressman Erice. Siya ay may nakitang mga text messages 'no, na kung saan nga ho, yung palitan ng text messages itong si BBM tsaka itong isang ano, isang Yusek na gaano kalaking halaga ang kanilang naanuhan dito sa nagdaang eleksyon. Mga kababayan, pakinggan natin ito si ano, si Congressman Arese sa kanyang paliwanag dito. Kahit kasi Toby Chaco naalala ko, may ano rin nagsalita rin 'to, pero ang sinabi niya naman tungkol doon sa pondo naman na wala napupunta sa presidente. Wala napupunta kay BBM, puro kay Saldico at kay Romualdez lang ang napupunta. Sabi nga ang tanong nga, ilang helicopter pa ba, ilang eroplano pa ba ang kailangan niyo? Ilang bahay pa ba ang kailangan niyo? Biro niyo, usapang talagang ano, 'no, paglulustay talaga, 'no? Samantalang tayo, hirap na hirap tayo sa buhay. 20 pesos talagang hinayang na hinayang tayo gumastos. Anyway mga kababayan, ito panoorin natin itong bidyong ito, sa mga bago pa lang dito sa channel ko. Ako po ay nagpapaalala sa inyo sa Balita ni Kuya Rans TV. Humihingi po ako ng suporta sa inyo mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang suporta natin. Kung isa kang solid Duterte supporters, makahingi po ako ng like. Alam niyo naman pagka Duterte supporters talaga, sumusuporta yan sa mga Duterte vloggers. Huwag na tayong umasa sa mga bayaran trolls. Marami yung nagkalat na mga trolls eh. Napansin nyo kahit sa social media platform, nandun sila lagi eh. Malaki binabayad sa kanila, biro nyo. Ang isang ano yata, isang comment, tapos nireplyan mo 100 pesos. Okay, tuloy natin to mga kabay, pakinggan natin itong kapanayam kay Congressman Erice. Bakit hindi ho katanggap-tanggap yun sa inyo? Ayan. Pardon? Bakit ho yun hindi katanggap-tanggap sa inyo? Well, sa akin kung ano yung katotohanan eh. We should not sacrifice the truth for any consequence. Pero yun ang ano. Ano ba yung tanong kay Congressman Erice na bakit hindi katanggap-tanggap? Ang tanong kasi dito, tungkol doon sa pagbasura nga sa impeachment na yan, na hindi talaga katanggap-tanggap. Kasi kung meron naman talagang dapat na sagutin, no? Kasi nga, dinadaan sa tamang proseso, pasagutin ang Pangulo doon sa mga akusasyon sa kanya. Di ba? Dapat ganun eh. Kaso, hindi na umabot doon sa ipinatawag ang presidente, paharapin siya doon sa ano ng committee, ng impeachment. Wala na ho nangyari gano'n, kundi talagang sa mga kongresista pa lang nakakampi niya, sila na mismo binasura na nila.
Kasi nakikinabang ho sila eh. Huwag na ho tayo maglokohan dito mga kababayan ha. Itong mga tulongkis sa mga supporters ni BBM. Huwag na ho kayo malinis ang konsensya ni BBM. O hindi man siya nagnakaw pero meron siyang pananagutan dito mga kababayan. Siya ang pumirma ng report. So dapat narinig ng taong bayan yung paliwanag niya. Kayo nga dyan hinihingi yung paliwanag ni BP Sara eh. Na kung tutuusin naman, hindi naman niya kailangan magpaliwanag kasi mismo COA na ang nagbigay ng naglabas ng, di ba, ng liquidation, ng certification, liquidation, ano ba tama? Di ba? Na wala naman talagang, dun sa 125 million, yung gumawa nga lang ng issue tungkol sa Piatos, ayun, natigok na, di ba? Hindi natin alam kung saan napunta yun. Basta nawala na yun sa mundo, di ba? Oh. Ngayon, etong gusto nating marinig na paliwanag ni BBM, sana umabot sa ganun eh. Kaso hindi ho eh. Oh. Kaya yan ho ang hindi katanggap-tanggap para kay Congressman Erice at sa iba pang mga kababayan natin. O ibang mga politiko na basta na lamang daw tinapos yung impeachment na yan. Eh sana ganyan din na kay BP Sara pero mukhang si Soto ata talaga eh. Si Soto ata talagang maging vice president eh. Yun ang talagang nangyayari. Actually, one of gusto ko lang sabihin ko na rin, kaya natakot si Congressman Legisla na kanilabas. Re-reset niya to sa isang bishop para matulungan. Kaya sabi ng bishop, huwag na lang ilabas. Anong rason na binigay? Parang siguro, Parang napansin ko kasi Congressman Libiste ngayon nanahimik eh. Alam niyo, mahirap itong pinasok ni Congressman Libiste. Buwis buhay ho ito mga kababayan ha. Itong ginagawa niya mga expose na ito, pero sabi niya, nakalagay na raw sa isang USB yung kanyang mga nalalaman. No? At kung sakali man daw na may mangyari sa kanya, ilalabas daw yung USB na yan. Alam niyo, mahirap talaga kalaban ngayon ang mga yan. Dahil gugurgurin ka talaga ng mga yan. Oo, dami pa naman yan nila at talagang nakikinabang sila. Sila yung nagpapakasasa. Medyo natahimik si Congressman Libiste. Napansin nyo, naiintindihan ko naman ang pananahimik ni Congressman Libiste. Baka kumukuha lang din ng tiyempo kasi hindi raw talaga siya magpapapigil. May ilalabas daw talaga siya. because the church is so averse with Duterte's. Naiintindihan ko naman because of the war on drugs. I was the first one who spoke against the war on drugs. At naparusahan ako. So paano nga? I mean, if and that fear is real. And those concerns are real. At sa akin, ang sabi ko, we shouldn't be afraid of the truth. Tinatanong ko lagi yung sa aking discernment, nangangalangin ako. Basta ano yung sa tingin ko na dapat kong gagawin. You know what they're gonna... That's me, not Leandro Legisla. I get you. But you know what they're gonna say, since you just said what you said, Congressman Erice, and they're gonna say, you said what you said because you're actually pro-VP. Your answer to that? Pardon? Ano po ang isasagot nyo dun sa mga nagsasabing kaya pala ganon ang sentimiento nitong si Congressman Erice ay nangangahulugan lamang na siya pala ay pro-VP? Alam niyo, ito problema rin sa mga kababayan natin. No? Yung ibang mga kababayan natin. Kapag nagsasalita ka against sa presidente, no, at wala kang sa vice presidente, unang-una ho mga kababayan, ang vice presidente wala naman talaga siyang ginawang mali eh. So, bakit mo babatikusin ang vice presidente? At bakit hindi mo babatikusin ang presidente? Bakit hindi mo siya pupunayin? Kasi marami na hong kapalpakan na nangyayari sa kanyang panunukulan. Lalo na ho yung korupsyon na yan. Ngayon, ang pinapalabas kasi nila, pagka nagsasalita ka against sa presidente, pro ka na, Duterte or pro Vice President Sara ka na. Ganun o yun, kagaya na nga ng paratang dito kay Congressman Erice. Si
Attorney Rowena Guanzon. Alam niyo yan, si Attorney Rowena Guanzon, hindi naman talaga siya pro Duterte. Pero wala ho siya nakikitang mali sa pagiging vice presidente ni Sara. Dahil bilang siya, dati naman siya naging Comelec, Comelec chair, tapos naging COA, rin siya, no? Alam niya talaga ang proseso. Kaya wala siya nakikita doon sa paggastos ng 125 million. Wala siya nakikitang mali doon. Kasi nga, pag sinabing confidential, confidential talaga. Hindi mo pwede na ipangalandakan yung identity ng isang intelligent dahil sigurado malalagay sa alanganin ng buhay. Marami na hong mga intel o mga nasawi, pinatay, no, 'di ba? Tinambangan. Marami na hong ganyan nangyari. Tapos syempre ikaw bilang vice president, pinagkitiwalaan ka ng intel mo na itatago mo yung identity nila, dapat hindi ka rin magsasalita. Kaso itong ay mga yan, sina Franz Castro, gusto talaga nilang malaman kung sino kasi nga ho, alam nila kasi na yun ang rason kung bakit yung mga makakaliwang grupo ay medyo na noon sa pag-recruit ng kanilang mga isasama sa kabundukan. Kasi yung 125 million ginamit ko sa mga eskwelahan na kung saan, 'di ba, para masugpo yung pagre-recruit ng mga makakaliwang grupo. Ngayon wala naman ho talagang issue doon sa 125 million eh. Ewan ko na lang dito sa mga yan eh. Tapos yung kay Da Junior billion na wala silang imik. Tapos ito nga si Congressman Arce pinararatakan ngayon na pro Duterte o pro BP. Siguro because the church is so averse with the Dutertes. Naiintindihan. Okay. Ito. Next video panoorin natin to. Ito. Ito yung text messages na ngayon, nagva-viral ngayon. Ito. Yes. In what form did you see this? Nasa USB, iba-ibang dates, dalawang numbers, allegedly, it's the number of President Marcos and the number of youth. Alam niyo, itong text messages na nasa USB, ito yata yung sinasabi ni Congressman Leandro Liviste. Kasi yung kanyang mga ebidensya ay nasa USB na raw niya inilagay. Right? So, malamang ito yung nakita ni Congressman Arce. Tapos meron silang months of exchanges tungkol dito sa almost 8 billion na nakuha from flood control pag Bernardo na ginamit sa Alyansa campaign. Naka-detail doon kung saan ginamit. Meron ding more than 1 billion from the Bureau of Customs. Kaya nga ho yung mga senador na yan na kasama doon sa Alyansa, ito tutanggol nga sa administrasyon ito kahit alam nilang may mali. Protection sila, pinaprotektahan nila, imbis na tugisin nila yung mastermind, pinaprotektahan nila kasi nga ho, may malaking utang na loob nila mga kababayan. Pero yun yung tumakbo sila, wala silang gastos. Tumakbo sila sa nung nakarang election, wala silang gastos. Kasi may pondo pinondohan Saan galing yung pondo? Sa pera ng kabanang bayan. Mga tao bayan din ang nagpunto sa kanila, pero tingnan nyo kakapalan ng mukha ng mga yan, mga nanalo nga ba sila? Yung mga yan ang kakapal ng mukha, ang ginastos sa kanilang kandidatura noong nakaraang eleksyon ay mula sa kabanang bayan, na mula naman sa taxpayers. Pero tingnan nyo ngayon ang ginagawa nila, saan sila ngayon naglilingkod? Sino pinaprotektahan nila? Hindi ang tao bayan. Yung kanilang mga pinoprotektahan, yung mga tao tumulong sa kanilang kandidatura nung nagdaang eleksyon, yung nagpondo sa kanilang kandidatura nung nagdaang eleksyon. Kaya wala tayong maririnig na sa mga yan na maganda. Wala tayong maririnig na maganda na ganito, dapat palagutin yung mastermind na wala Iba nililis nga nilang issue Pumupunta na nga sila sa West Philippine Sea, yun ang kanilang sa issue ng nakawan Diba? Gaya ni Tuta Soto, ni Pinky. May video pa siya inilabas na against kay Marcoleta. Para sirain si Marcoleta. Araw din itong mga to Tatandaan nyo na, ilang na lang machuchugi na kayo, mawawala na kayo sa mundo. Pero ayaw nyo pa rin magpakatino. Tagal nyo ng
matagal na kayong politiko, matagal na kayo sa Senado, pero wala pa rin kayong nagagawang tama. Puro kayong mga mali. And another almost 500 million from the Oh. confidential funds of the Grabe, president. Yun yung nakadetailado doon. Very detailed yung expenses, including payment for example, dahil si Congressman Chanco, yung campaign manager, may payment doon that went through him, yung payment ng entertainer. Payment sa tulong sa mga alyansa senators. Yan lahat yan dumaan kay Congressman Toby Chanco. Pag kinausap ko nga si Toby, kinonfirm niya naman sa akin. Kaya lang, hindi niya raw alam kung saan galing yung pera. Ayan ha, narinig natin si Congressman Ericia. Biro niyo ha, tumakbo yung mga alyansa na yan nung nakaraang eleksyon. Wala talaga silang gastos. Kaya dumikit sila dyan dahil kailangan nila na may susuporta sa kanilang kandidatura. Di ba? Ang pangako kasi sa kanila, ipapanalo sila. Tingnan niyo yung nangyari doon sa Duterte 10. Kahit, alam niyo sa totoo lang, yung Duterte 10 ay yung mga andun. Wala naman talaga pera yung mga yun. Wala pondo. Yung iba doon, alam ko, galing na lang sa mga supporters yung mga ano. Galing sa SMNI. Oo, galing sa SMNI yung yung mga, pagkakaalam ko tama yun na ako, mali ako Alam ko yung mga rally-rally na parang sa SMNI din ang noon, yung kay Pastor. Kasi nga kasama niya si Pastor, no? Kasi si Pastor lang naman ang may pera din sa mga yan O si Pastor ho ang diyan. Pero dahil si Pastor naman ho ay galing sa sarili niyang pera na kung saan isa rin siya kandidato noon. Panalo nga yan mga yan alam niyo na magic ang eleksyon, panalo yung mga dapat naman talaga manalo, sila naman dapat ang nakaupo Di ba? Ngayon, tingnan nyo nangyari sa Pilipinas. Dahil sa kalokohan nila, nagkakawindang-windang na ang Pilipinas, nagkakalubog-lubog na dahil pinaupo nila yung mga hindi naman talaga dapat umupo. Di ba? Kasi walang silang ibang hinangad kundi kapangyarihan at magkamal ng milyong ng limpak-limpak na salapi na hindi naman nila madadala sa kanilang kamatayan. Pag sila na-chuki, wala naman sila madadala kahit singkuduling. Ganyan yung sila katakaw. Samantalang ang Duterte 10, ang nais lang naman nila, may angat ang pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Diba? Ito nga, si Senator Robin nga nakakalungkot kasi parang hindi na siya tatakbo sa 2028. Siguro ayaw talaga ng rin siya sa alam niyo sa Senado, yung bangayan, siguro na siya Alam mo kasi si Senator Robin, sa totoo lang napakagaling na senador. Wala ho panama sa kanya yung mga yung mga luma ng senador, yung pabalik-balik na sa Senado, wala namang nagagawa. Si Senator Robin, isang termino pa lang, ang dami nang naipasang bill. At talagang makabayan talaga si Senator Robin. Yan ang isa sa mga hinahangaan ko sa kanya. Kaya hindi ako nagsisisi kung bakit binoto ko siya. Pero sabi nga sa 2028, hindi na raw siya tatakbo. Tingnan natin, no? Sabi nga, dapat siya na lang ang maging vice president ni VP Sara. Pero may mga nag-aaral naman, si Senator Marcoleta maging vice president ni Sara. Pwede, no? Alis sa dalawa. Pagpilian na lang natin. Malayo pa naman Alright. Ito, isang video na papanoorin natin mga kababayan. Ito yung Makabayan Black na talagang umaalma din dyan sa pagbasura. Sana totoo itong nila, no? Sana totoo itong pag-alma-alma nila, no? Hindi ito scripted. No, sana hindi ito scripted mga kababayan. Sana ito ay totoo talaga. No? Kasi marami ang matutuwa sa kanila mga Pilipino kung ganyan ang gagawin nila. Diba? Panoorin natin to. Text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin. Nagpalitan daw ng text message. Etong si Bongbong at si Adrian Bersamin. Ito yung sinasabi ni Congressman Erice na nasa USB na nakita niya. Ito to. Tuloy natin. Kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok
si Tina Panginiban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment Pinatay na. At inilibing na. Inilibing na at pinatay na. Ang impeachment. complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Laban la, huwag kayo sumuko. Kung talaga totoo yung ano nyo, lumaban lang kayo. Huwag nyo susukuan yan. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. Tapos March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay. Yan na. Narinig na natin ang Nara residence na yan. Alam niyo, sa totoo lang, unti-unti na rin nasisiwalat yung katotohanan, no? Na talagang yung mga sinabi rin ni Saldico ay may katotohanan, no? Alam niyo, malapit na ito mga kababayan. Kasi hindi man siya yung galit ng taong bayan talaga ang dito. Nako, baka lalong mapabilis. Lalo mapabilis. Wala, kahit naman, ito, anuhin ko lang kahit naman na magpursige pa kayo, Makabayan Bloc, na anuhin yung impeachment wala na natapos na, nabasura na, nailibing na So, sa ibang paraan na lang natin, daanin, malay natin, di ba, hindi naman natutulog ang Panginoon. Kung talagang may katotohanan yung sinasabi mo, di ba, may may ganti yan. Hindi sa, kundi sa Panginoon. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van, di ba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Yun, Ipapakita rin So, tama talaga, na yung mga ebidensya na nilibiste, ay ilalabas siya sa tamang pangat. Ito nga, inuunti-unti niya na nga actually. Ito yung nasa USB. Yun yung sinasabi ni Congressman Erice. No? So, tahimik pa ngayon si Congressman Liviste, pero may ginagawa siyang move. At marami pa ho siyang ilalabas. Yun pa ho ang dapat nating abangan. niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap namin kumpirmahin ito. Ba't dalawa lang nagsasalita? May iba pala mga kongresista na nakakaalam. Bakit dalawa lang nagsasalita? Itsapwera na natin yung mga Duterte kasi alam nyo naman ang mga Duterte kapag nagsalita yan, may mga buwelta silang
Yung ibang mga kongresista dyan, tatahimik na lang ba kayo? kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara. Nako, BBM. Unti-unti ka na inilalaglag. Yung bagman mo, yung bagman mo ay kusa nang pumupunta para magsiwalat ng kanyang nalalaman. Na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong development Si Sara, ano ba ito? Yung dating Kabataan Party List, no? Representative dati, no? Si Sara, pangalan ni apelido to. Sara ito eh. Sara ang pangalan nito eh. O ganyan dapat. Kung ano yung nalalaman nyo, isiwalat nyo para matuwa naman sa inyong taong bayan, di ba? Hindi yung, doon lang kayo kay Sara nakapokus. Sara ka pa naman. Dapat Sara, doon ka sa iba, wag kay Sara, kay BP Sara. No, di ba? Huwag lang sila kay Sara Duterte, hindi porket ayaw nyo kay Sara, doon lang kayo nakapokus. Eh, ngayon, may mga alam na tungkol niya kay sa limpak-limpak na salapi na dinadala sa bahay ni Dayunyor. Eh, isiwalat ko yan. Para maraming makaalam at matutuwa pa sa inyo ang taong bayan yan. Dahil hindi kayo nananahimik. Hindi lang si Sara ang ano niyo, no, ang binabatikos nyo. Kasi kung meron naman talagang dapat na panagutan na malaki, eh, hindi naman si Sara eh. Di ba? na ito seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Ito, alam niyo, sa totoo, bilib ako dito sa kay Castro. Wala naman siyang alam na sasalita siya walang katotohanan. Eh, may ebidensya nga eh. Tapos sasabihin mo walang katotohanan. Tuloy, ikaw ang nababalik ka ng fake news ka, Chucky. Fake news ka, Chucky. Chucky Castro, fake news ka. Puro ka pagtatakip eh. Tandaan mo, ang pinapasahod sa'yo galing sa kaban ng bayan na mula sa taxpayers. Tapos, puro pagtatanggol ang ginagawa mo. Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Hindi na raw bago. Eh, ano to? Luma. Umpisa pa lang, marami na intriga sa presidente. Di ba? Oh. Ngayon, sasabihin mo, hindi bago ang ito, paninira. Hindi naman to paninira actually. May mga ebidensya nga eh. Ba't nyo sinasabing paninira? Yung ginagawa kay Sara, paninira talaga. Kaya talaga tama talaga ang na ikaw ay kinuha o inappoint bilang spokesperson ng kwan dahil ikaw ay ginagamit pang-attack. Taga-salo na mga atake kay BBM, ikaw taga-salo. Tapos ikaw ang re-rest back. At ikaw rin ay ginagamit para maging taga-atake sa mga Duterte. Yun lang yun. Pero hindi ka naman umuubra. Kasi kung sa pagalingan ng si BP Sara na ang pinakamahusay na sumagot kung bumara sa'yo. Kaya pikon ka lang kay BP Sara eh. Pikon na ito kay BP Sara itong si Auntie Claire eh. Alright, so yun mga kababayan, salamat sa mga makakapanood nitong video kong ito. Reaction video, salamat at ako hoy magpapaalam na muna sa inyo pansamantala. Kita-kits lang po tayo muli. Ingat po tayo lahat. God bless. Bye-bye.